Okay, pag-usapan natin si Congressman Leandro Leviste. Imagine, 30 anyos pa lang, bilyonaryo na. Ang tanong ng marami, paano? Dahil ba sa sariling galing o dahil ba siya yung anak ng isang makapangyarihang senador? Well, may isang kontrobersyal na paratang na talagang nagpasiklab sa isyung yun at may isang blogger na sumagot, kaya alamin natin ngayon kung paano nga ba ipinagtanggol yung tagumpay niya sa gitna ng lahat ng ingay sa politika at negosyo. Laway lang, nanay, ang puhunan. Ayan, dito mismo nagsimula ang lahat. Itong napaka-sarkastikong pahayag na ito na galing daw kay Ate Wilfredo Garrido Jr., yan mismo ang nag-trigger sa isang blogger na ipagtanggol ang kongresista. Sabi niya, teka muna, ilahad natin yung kabilang palig ng kwento. So, simulan natin sa paratang. Ano ba itong sinasabi ng blogger na mababaw na paninira sa pagkatao ni Congressman Leviste? Let's break it down. Okay, para malinaw, tatlo yung mga pangunahing tao dito sa kwento. Una, syempre si Congressman Leandro Leviste, yung batang bilyonaryo. Pangalawa, yung nanay niya, si Senator Lauren Legarda. At pangatlo, si Ate Wilfredo Garrido Jr., yung nagbato ng akusasyon. So para sa blogger, sobrang linaw. Hindi raw ito isang lehitimong puna. Isa raw itong malisyosong paratang. Ang akusasyon daw ay hindi nakabase sa katotohanan. Ang tanging layunin lang daw ay siraan ng pangalan ni Leviste sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang ina. Pero hindi lang basta hindi totoo yan ang sagot ng blogger. Hindi. Itinaas pa niya yung level ng usapan. Inakusahan niya yung nag-aakusa ng hypocrisy. At dito na nga pumasok yung argumento ng blogger tungkol sa pagiging mapagkunwari. Binalikan niya yung isang kaso kung saan si Garrido mismo ang nag-file ng disbarment case laban kay Larry Gadon. Ang basihan, dishonesty at arrogance. So ang punto ng blogger, yung mismong mga kasalanan daw na yon, yun din mismo ang ginagawa ni Garrido na yon sa pag-atake kay Leviste. Interesante, di ba? Okay, so kung hindi raw dahil sa koneksyon ng nanay niya, saan nanggaling yung bilyon-bilyong piso ni Leviste? Ayon sa blogger, yung sagot makikita sa isang dekadang paglalakbay sa mundo ng pagnenegosyo. Ayon sa blogger, hindi ito isang overnight success story. Nagsimula daw si Leviste nung 20 anyos pa lang siya, habang nag-aaral pa sa Yale. Mula doon, 10 taon, isang dekada ng pagpapalaki ng kumpanya ang puhunan niya para maging pinakamalaki sa buong Southeast Asia. Kaya yung pagiging bilyonaryo niya noong 2023, bunga raw yon ng mahabang trabaho, hindi isang biglaang swerte. Binigyan din ng diin ng blogger yung edukasyon niya sa Yale University. Ang punto rito, hindi lang daw pera ang kailangan mo para makapasok sa isang ganoong kaprestigyosong universidad. Kailangan mo rin ng matalas na talino. At ito na siguro yung pinakamataas na papuring ibinigay ng blogger. Dahil daw sa napaka-unique at makabagong diskarte ni Leviste sa solar energy, para na raw siyang Steve Jobs o Elon Musk ng Pilipinas sa larangan yan. So, yung 10 taon ng pagpapalago, saan yun humantong? Sa isang dambuhalang business deal na hindi lang nagpatunay ng tagumpay niya, kundi nagbukas din ng pinto para sa isang, bago at mas malaking kabanata. 34 na bilyong piso. Grabe. Ulitin ko ha, P34 billion. Yan yung halaga nung ibinenta niya yung controlling stake niya sa SP New Energy Corporation sa Meralco Power Gen. Para sa blogger na dumidepensa sa kanya, ito yung pinakasolidong ebidensya. Ibig sabihin, itong numerong to, ito na yung resibo ng laki ng tagumpay niya. Pero hindi siya tumigil dyan. Agad-agad ginamit niya ang isang bahagi ng perang yon para sa isang napakalaking hakbang, ang pagbili ng 8.5% share sa media giant na ABS-CBN. Isang kumpanyang alam naman nating lahat nasa gitna rin ng sarili nitong mga kontrobersya. At anong resulta ng investment na yon? Aba, siya na ngayon ang may hawak ng pinakamalaking individual share sa ABS-CBN. So biglang nagkaroon siya ng malaking impluensya sa mundo ng media. So, sa dulo, paano nang tinapos ng blogger ang kanyang depensa? Well, binuod niya ang lahat sa dalawang napaka-importanteng argumento. Sa huli, dalawa lang talaga yung punto ng blogger. Una, simple lang, wala raw kinalaman si Senator Lawrence sa yaman ng anak niya. Galing daw to lahat sa sariling merito. Pangalawa, bilaliktad niya yung insulto. Sabi niya, tama, laway nga ang puhunan. Pero hindi yung laway ng chismis, kundi yung laway ng husay sa pagnenegosyo.
Isang galing na kinikilala na raw, hindi lang dito, kundi sa buong mundo. At bilang pangwakas, nag-iwan yung blogger ng isang matalas na kritisismo. Sabi niya, ang mga ataking ganito ay simptomas lang daw ng taggutom sa idea at paggamit ng baluktot na lohika mula sa kabilang kampo. Sa dulo, kahit ano pa man ang paniwalaan natin sa kwento ni Leviste, nag-iiwan ito ng isang mas malaking tanong para sa ating lahat, di ba? Kapag ang sariling galing ng isang tao ay sumalubong sa minanang pribileyo ng isang makapangyarihang pamilya, paano nga ba natin masusukat ang tunay na tagumpay? Hanggang saan ang sariling sikap at saan na nagsisimula yung bigay ng pangalan at koneksyon? Yan ang tanong na iiwan natin sa inyo.